Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest pa sa channel, a faith healer o Zumatardor. So ngayong hapon na to, tingnan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of. For the sign of Sagittarius. So Sagi, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mas Sagittarius ang ating may hahagilap? Okay, so there's a Knight of Swords. No, there's a success driven. No, pabilis ang eksena. No, at magtatagumpay ka na sa larangan na pinanghahawakan mo. Or sa larangan na tinututukan mo. No, negosyo, trabaho, hanap buhay yan. And there's something guys with an Empress card. No, a revert. No, disconnect from the world. No, kailangan mo mahalinataan, of course, alagaan yung sarili mo dito. No? Magkakaroon ka ng panibagong eksena, ng new beginning. And of course, there's something, the full card, a leap of faith. Na para sinusubukan na pala na tiwala mo dito kung hanggang saan tatatag ka. No, kung saan nangaabot ang pasensya mo. No, there's a magician for something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. Unti-unti mo may sasakatuparan. Unti-unti mo na makukuha, no? This starts into reality. And there's a chart with an action and movement na magkakaroon na ng changes and developments sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Additional messages. So there's something, the Queen of Pentacles, being practicality, and there's a good sense pagdating sa entrepreneur. How to manage and control your finances, nandito yun. Let's see, what is additional messages with an angel spirit? Okay, so there's something guys with a sign of cup, with a happiness. So magiging masaya at magiging maligaya ka na. No? Bibilis ang takbo ng eksena na babalik ang sigla at saya, no? Sa iyong mga labi. Okay? What is additional messages? And this is something, the two of cup with a partnership. Some of you guys, meron talagang partnership dito, no? Na syempre, kailangan mamahalin mo muna ang sarili mo. No? The more na minamahal mo yung sarili mo, may taong magmamahal sa'yo. There's something unconditional love. Na namumutangi ang pag-ibig, no? Sa lahat. And this is something guys with the Ace of Wands. A new ideas, a new project. No, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No, kaya kailangan magtiwala ka na lahat ng mga bagay na binibigay sa'yo ay ayon sa kalooban ng Diyos. What is a magician? Represent with the Queen of Wands. Confident. Ganon. Nalakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Alisin mo yung pag-aalinlangan mo. And there's the word represents something, trouble, success, accomplishment. No, talaga matutupad ang mga pangarap mo. No, parating na itong pagbabago na to. What is the Queen of Pentacles? Referencing with the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa eksena mo. Yung mga bagay na makakasira ng mga plano at pangarap mo. No? What is the Knight of Swords? Because the Ten of Cups. Referencing with the High Priestess. Now, there's something in the hidden agenda or hidden enemies na maraming misteryo sa likod nito. May mga bagay na hindi mo pa lubusang alam at hindi mo pa lubusang natutuklasan. Marami kang bagay na magdadala sa iyo dito ng kaligayahan. Now, what is the Empress card? Because the Two of Cups. Represent with an Eight of Swords. Mag-ingat ka lang now with a partnership dahil marami sa paligid mo
ang hindi totoo at hindi naman totoo ang pinapakita sa iyo. No, mag-ingat po kayo. What is additional messages? No, there's something the King of Cups. Very devoted sa 40% ng tao na to. No? Kumbaga magkakaroon ka ng new ideas and new beginning dito sa tao na to. It's either a very something of provider, no? Additional messages. There's a 2 of Wands. Choices, you have the power to choose. No, ikaw yung gagawa ng kababuti mo. Kung mapanghihinaan ka ng loob, hindi mo magagawa at hindi mo may sasakataparan ang gusto mo mangyari. No, kung gusto mo matupad to, kailangan lakas loob, no? Kailangan alisin mo yung takot at pangamba, sa madaling salita kapalan mo yung mukha mo. Now, there's a 2 of Wands with the choices. Pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. And there's a 5 of Cups. May mga disappointment dito na kailangan tinatanggap mo. Na ganun talaga, accept the fact na may mga failure and of course, may mga challenges tayong hindi natin ay sa katuparan. No, ganun talaga. Kailangan natin tanggapin yan. Some of you guys, no, magta-travel dito. Para tingnan travel. No, mag-ingat ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo. No, baka manghinayang at magsisikan para nakakaramdam ka ng lungkot dito. And there's another Wands. No, napakalapit mo na para magtagumpay. Ngayon ka pa ba susuko? Diba? Kailan magpatuloy ka? Grind lang ng grind. What is additional messages for the outcome? And there's another Wands. No, slow and steady. Matutong maging mahinahon, huwag kang agresibo. Dahil may mga bagay dito na nagkakaroon ng unexpected moment. No, gusto mo nang mangyari, but definitely kailangan natin dumaan sa tamang proseso, step by step. And there's a 8 of Cups now. Now with a moving forward, makaka-move on ka rin. Na makakawala ka rin dyan sa situation na yan. No? Just wait for a perfect moment. And this is something the Queen of Swords, clear the boundaries. For a meantime, kailangan mo lilisin. Alisin yung mga bagay o tao na makakasira sa eksena mo. Sitwasyon man yan, no? Or mga taong gugulo ng eksena mo. No? What is additional messages? So there's the Queen of Cups, emotional healing. Maging kalmado ka pagdating sa emosyon. Huwag kang masyadong agresibo. Matuto kang kumalma. Piliin mo yung bagay na makakabuti sa'yo. No? Tignan mo yung disadvantage and advantage ng bawat situation. Before you taking actions, kailangan pag-iisipang mabuti. Additional messages. So there's a 4 of Pentacles with a saving money. Protection na at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Even your finances. Now, there's a Tower moment for a major changes na malaking pagbabago rin na magaganap pagdating sa buhay mo. No? Babaguhin itong eksena na to, maaaring kailangan mo lang talagang putulin kung ayaw mo masira. No? Ang sisimulan mong buhay o sisimulan mong eksena, kailangan mo munang tanggalin yung bagay na magbibigay balakid. No? Kailangan mo maging practical at magkaroon ng security sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Dahil napakalapit mo na para kumbaga itong framework na to, malapit mo na siya mabuo. No, kailangan mo lang talagang pag-ingatan dahil may mga taong sisira ng eksena na yan. So, let's see what is additional messages for finances and career, kalusugan at love life. Alamin na natin yan, so let's watch this. Pagdating sa finances and career, alamin na natin ano mensahe sa ating gabay. And there's a 6 of Swords with the transition. Unti-unti ka na rin makakaalis sa hindi maganda sitwasyon. No, makakabangon at makakalaya ka na dyan sa sitwasyon na nasasadlakan mo. There's a 4 of Wands, a celebration. No, unti-unti ka na rin makakaranas sa mga celebration dito. No, kumbaga some of you magkakaroon ng home family gathering. No, maaaring uwi ka na para magbukas ng business or maaaring may business ka na dyan. No, or either magkakaroon ng other branches or other events. No, there's something that everything is fine. So, ibig sabihin dito, kahit na nahihirapan ka na nilalaban mo, no? And there's a high five for lesson learned, basta matuto ka lang, no? Sa mga pinagdaanan mo, huwag ka nang padadala ng mga matatalinhagang salita. No, there's a 7 of Swords with the sneakiness, no? Maraming mga tao dyan sa paligid mo sa magsisinungaling, no? Mayroon lalapit dyan na hihiram ng pera, mangungutang, no? Mag-ingat po kayo kasi madalas dito baka maloko pa kayo. No, there's a 10 of Wands, no? There's a burden. No, some of you may lumalapit sa inyo na may kumukuha ng information. At the same time, may gumagawa ng hindi maganda. Na para bigyan ng pabigat ang inyong negosyo, ang inyong hanap buhay. No, kailangan matuto ka na. Na huwag kang padadala sa mga tao na kumagalapit-lapit, pag kakausapin ka, pero hindi mo alam yung tinatanim na pala dyan sa harap ng bahay nyo.
No, dyan sa harap ng negosyo mo. No, meron na palang nilalagay na pampamalas. Hindi mo alam. Additional messages about sa love life. There's a Three of Pentacles, heart-to-heart to conversation. So, kailangan mo kausapin ng maayos muna. No? Getting to know each other. No, there's something that Two of Pentacles, maging balanse ka na. No, pagdating sa love life, maging balanse ka. If you are being single, ibig sabihin nito guys, getting to know each other, no? Kilalanin mo muna siya. And of course, kung may asawa, may jowa ka na, maging balanse ka sa pakikipag-communicate. No? Just being respect and discipline. And there's a Six of Wands for victory. No, magiging maganda ang inyong pagsasama. And this something guys with the Three of Cups. No, umiwas kayo sa mga luho, bisyo. No, there's a Nine of Cups. May offer dito guys na magdadala sa inyo ng proposal. High level commitment. Engagement. Wedding. And there's a Wheel of Fortune with a turning back. No, nasa palad mo na itong mangyari. No, nasa kapalaran mo talaga itong makilala itong tao na to at magpapatunay ng pag-ibig niya sa'yo. Nga lang, kailangan i-clarify mo muna kung siya yan. No, hindi pwedeng nakita natin sa barahan na makikilala mo itong tao na tapos yung nakilala mo, yun na yun. Hindi, no? Kailangan kilalanin mo muna. No, hindi pwedeng ang ganda na nasa barata sa ang ending tapos pag, ito na yung dumating na sinabi ni Madam, hindi ganun yon. Kailangan mo muna kikilalanin siya. Mamaya yung tao na yan, diba? Lakas ang tama niyan. Mamaya may bisyo yan. Diba? Yan yung, imbis na siya yung magiging akala mo na savior, no, or provider, para siya pa rin sasakit ang ulo mo. No, mag-ingat po kayo sa, diba, pagdating sa pag-ibig. Additional messages about naman tayo sa kalusugan. There's a King of Pentacles, magkaroon ng security. Na pagdating sa sarili mo, alagaan at mahalin yung sarili mo, no? Kumaga kailangan mo nang kumain ng tama at wasto. At the same time, huwag ka magpapalipas ng gutom. No, nag-uumapaw na passion. Ibig sabihin dito, sinasabi na iba yung, kumaga iba yung pag-ibig talaga. Iba nagagawa ng pag-ibig, no? Talagang iba yung atake sa'yo eh. Parang masaya ang puso mo, masaya din ang katawan lupa mo. No, there's a Five of Swords. No, there's a fair fight. May patas na laban dito. That's good. And there's an Ace of Pentacles. Ang taray ha, ang kalusugan mo ay maaaring konektado din sa pera. Diba? Nag-uumapaw ang pag-ibig, nag-uumapaw din ang saya about dito sa pera. Finances. No, ibig sabihin maganda naman ang iyong ano nga lang, there's a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng stress, anxiety, sleepless night dahil dito sa dalawa. Diba? Konektado talaga daw siya. At the same time, there's a Five of Wands. So, see, maraming mga bagay na nagbibigay komplikasyon dito sa'yo. No? Especially yan ang tina-target, kaya dito sumasakit ang ulo mo dahil dito sa dalawa. It's either sa love life or sa finances. Kaya maging aware ka, maging balance ka pagdating sa pag-ibig para hindi na-apektuhan yung health mo. No, kailangan kung itong pagdating sa finances, umiiwas ka, no, para hindi ka ma-stress, umiiwas ka sa mga taong sasakit ng ulo mo. No, yung magpapautang ka tapos pahirapan pang magbayad at the same time, sa'yo pa masama. Diba? Ikaw pa yung masama. No? Matapang pa sa'yo. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa Magical Fairy Messages and Advices, and of course, a pick a card yes or no. Ang pick a card yes or no, kung bago ka sa channel ko, guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads, sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So guys, ang pick a card yes or no, pwede kang magtanong, no? Then of course, isa lang magiging sagot dyan. 1, 2, or 3. Pipili ka lang ng isa. Then of course, comment down below kung anong number na napili mo para malaman natin kung umabot ka ba sa reading na ito. So let's see and watch this. Diba? Pasabog. Ito na yun, guys. Alamin na natin anong eksena sa'yo with the Magical Fairy Messages. With the Magical Fairy Messages, represent what? And there's the Sun. Some of you may anak ka lalaki. No? Your son is watched over and protected. No? By angel all around you. That's something to get some exercise. Some of you kailangan nyo na exercise dito. Stretching and massage. And there's a summer season, no? Kumbaga ngayon summer season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. What is the yin and yang oracle card represent what?
And there's something, guys, with integration, union, na meron ito pagtatagpo, or maaaring matatagpo, or maaaring magtatagpo ulit kayo ng person mo. Reconciliation, or reconcile. Now, and this is something with a faith, oh my God, this is the divine intervention na sinusubok ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama, and there's a transformation. Diba? Malaking pagbabago magaganap sa buhay mo. So, let's see what is the synchronicities represent what. And there's a joy na magiging maligaya ka at magiging masaya ka sa feeling niya. Ay, eme. And there's something as silent. Some of you, no, kailangan maging tahimik ka. No, mas maganda yung tahimik ka kaysa talkative ka. Kasi di ba nga sabi nila, mas maraming sabi, mas parang walang laman, diba? Kumbaga yung mga taong tahimik, yun yung taong kumbaga may ibubuga. Kaya kailangan tantanan mo yung kakadaldal mo. Eme lang. And there's something a gather. Sinasabi dito, guys, na magiging malagkit na ang swerte for you. Na magiging maganda at magiging maayos na ang situation. Oh my God. What is the romance angel for a Mystic Love Oracle deck? And there's a black. No, ibig sabihin nagbablock sa inyong dalawa kayo, hindi kayo ulit magkita or hindi kayo magkatagpo ng ex mo. No, hindi kayo magkita-kita, hindi mag-cross yung landas nyo kasi mayroong humaharang. No? And this something with, see, there's a between the lines. Look what hidden. Alamin mo yung nakatago kung bakit hindi kayo magtagpo-tagpo. Sino yung humakad lang sa inyo. And there's a freedom and surrender. Na? Kumbaga kailangan na makalaya. No? At kailangan na i-surrender lahat sa ating pong may kapal. So, let's see what is additional messages tayo. With an angel spirit for eagle's number, represent what? For an angel's number, represent what? And there's a 24-24 with the good times. Now, you are worthy of affection, leisure, and pleasures. If you tell your family and friends how you feel, you find that you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back for you multiplied. So, see, kumbaga sinasabi dito na kailangan mong kumbaga, kumalma, at the same time tumingin, no, with your family, with your friends, yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No, mamaya, yung nararamdaman mo, and of course, experiences mo, same kayo ng eksena with your friends, with your family. So, kumbaga, piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo pagdating dyan, dahil mamaya, yung bagay na naranasan niya, may itutulong pala siya sa iyo. No? So, let's see. What is additional messages with a Money Move Oracle deck? And of course, there's something, guys, with social status. Don't be arrogant. Now you will be reach the height of fame in a society. So, magiging sikat ka. Na magiging influencer ka or maaaring magiging public, kung may public figure, something like that, no? Maaaring tumakbo ka ngayon nung nakarang eleksyon, ganon, nanalo ka, ganon, naging kilala ka na ngayon, no? And this is something, guys, with a shadow work represent what? What is the shadow work represent what? Represent with a journey inwards, introspection and growth. The path of the enlightenment start with you. No? Kumbaga, ang daan talaga tungo sa kaliwanagan ay magsisimula talaga sa iyo. No? Kaya kailangan, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. No? Kung ano yung kailangan mong gawin, ano yung kailangan mong may sa katuparan, ano ang pinaka-purpose mo sa buhay. What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? Represent what? Represent with a faith in freedom. So, may paglaya talaga, ha? Now, I have calmed my mind and trusted my doubt to God, releasing them all. I trust in the perfect providence and surrender to His will, finding the true freedom in the peace that comes from letting go and having faith. So, totoo, no? Kumaga, ang totoong kalayaan talaga ay yung bagay na kailangang mong pakawalan. Yung kailangan mong alisin sa eksena mo, no, na kumaga hayaan mo ang ating Panginoon ang magdikta or magbigay ng eksena kung kayo ay yung bagay ba yun ay karapat-dapat ba sa iyo, at yung mga bagay na yun ay maaaring ipagkaloob sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. Let's see what lies beneath with the hidden future. No, mas maganda kasi ang plano niya kaysa sa plano mo. No, let God, no? Let go and let God. What is the what lies beneath with the hidden future? There's a fake friends.
No, may mga peki kang kaibigan, mag-ingat ka ha. Sa mga taong pagkakatiwalaan mo, nandyan lang yan kapag kailangan ng tulong. And of course, yung mga taong nandyan lang kapag alam na meron ka. And there's a keeping a promise. Diba? Kumbaga meron dito mga pinangako, no? Pero wala na pa ako. What is clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation, represent what? Represent with a temporary relief. Distractions aren't quick fix for different issues. Ibig sabihin nito, ibig sabihin yung distraction talaga, yan yung magpapagulo sa eksena para hindi mo maiayos yung pinakamalalim na pinanggagalingan nito. So, kaya kailangan huwag ka magpapalinlang. Huwag ka magpapagulo, concentrate ka sa ginagawa mo. Clarifying for a life situation. Diba? Kasi mamaya, kung ano na sinasabi nitong tao na to, yung pala nililinlang ka lang niya o nililibang ka lang niya para hindi mo makita yung totoong pinanggagalingan kung bakit ka niloko or kung bakit wala kayong communication na person mo. Maaaring may humaharang niyan, kaya siguro hindi baka mayroong bagay na gustong iparating sa iyo yung tao na to, tapos ang ending hindi nakakarating kasi nga hinakadlangan ng tao na to pinagkakatiwalaan mo. What is a clarifying for life situation? Diba? Mamaya meron tinatawag na tulay, tapos yung tulay na yun, yung pala may gusto sa kanya. Diba? May ex ka na gustong bumalik, ang ending, diba? May tumututalo, maharang. And there's a behind the veil. Welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay will not knowing, no? Mas maganda tong hindi mo alam daw, no? Mas maganda yung may mga bagay na hindi mo dapat kumbaga inaalam. Kasi may mga bagay dito na masasaktan ka at may mga bagay na mahihirapan ka. No, kaya kailangan dito, tanggapin mo lahat ng bagay na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. May opportunities kaya nangyayari yan dahil may mas magandang dahilan. No, may mas maganda pang kahihinatnan. So ngayon, alamin mo yung bagay na to na magdadala sa iyo ng pagbabago. No? Let's see what is our yes or no with a pick a card. Let's see and watch this. With a pick a card, yes or no. So guys, now let's start na tayo with the number 1. Kung sino yung nakapili na number 1, ito na yon. And there's a yes. Now reach from the high goal, success is near. So see, ibig sabihin nito, the more na tumataas yung pangarap mo, the more na gusto mong marating yung ganitong bagay. No, the more na napakalapit mo na para magtagumpay. No, wag kang mapanghinaan ng loob, magpatuloy ka lang. No, sa pag-abot niyan. And there's a number 2 represent with a no. It's just work up in real time in the behind. So, ibig sabihin dito, no, may nakatago sa likod nito na humakad lang at sumisira ng eksena mo. Na wag mo nang ituloy dahil hindi mo may sasakataparan to. And there's a no with a number 3. No? Thorns present, handle with care. No, kahit anong pag-iingat mo, kung may mga taong hakad lang at sisira ng eksena mo, hindi ka magtatagumpay. Ibig sabihin dito, mayroon talagang tinik sa eksena na kailangan mong alisin. No? Na kailangan mo munang tanggalin. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Sagittarius. So sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!